Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. And please subscribe, like, share, and leave me a comment po kung nakaresonate po kayo. So, first message po ninyo, first card ninyo would be your situation. Yung second card ninyo would be the challenge. And yung third card ninyo would be for advice. At yung fourth card ninyo is the outcome. Ayan. So, napakaganda kasi masaya, no, yung outcome ninyo for the week. So, yung situation po ninyo ngayon is the page of emotions. So, may kilig, no? May kilig, merong saya, merong parang magpapakiliti sa inyo sa ngayon. Maybe this is no, yung heart ninyo parang nag-expand siya, 'di ba? So, ibig sabihin there is excitement, there is happiness siguro na iba yung saya ang ma-experience niyo sa ngayon in various areas of life. Pwedeng dahil yan sa love life, no? Baka excited kayo, masaya kayo, baka meron ditong manliligaw sa inyo, baka meron ditong, kung single pa kayo ha, kung meron ditong mag-aaya sa inyo, mag-iimbita sa inyo to go out on a date. So pwedeng may ganun ding sitwasyon. Possible din na ang iba sa inyo rito, kung nasa relationship na kayo, baka merong monthsary or anniversary na celebrate kayo. So nakikita ko dito yung saya, yung excitement, no, pagdating sa usaping puso, usaping relationship. Pwede rin na there is socialization. No? Maaring marami kayong pupuntahan okasyon. Baka merong mga parang active kayo ngayon sa social circle ninyo. So siguro yun ang excitement din. Dahil doon din yung excitement na mararamdaman ninyo. No, dahil doon sa mga, siguro may mga catching up with friends, catching up with relatives, no, with mga kamag-anak ninyo, siguro na matagal din yung hindi na nakita. So ngayon you are going to spend more time, no, with them. So possible na ganun ang sitwasyon. The challenge for this week would be Hanged Muse. Ayan. So siguro gustong-gusto ninyong magpahinga, gustong-gusto ninyong take a breather, gustong-gusto ninyong mag-contemplate, magmuni-muni siguro, no? But maaring nahihirapan kayo because maaring ayaw ninyong iwanan, no? Kahit saglit lang, kung ano man ang inyong mga ginagawa, ano man ang inyong mga tinatrabaho. Maybe this is parang nanghihinayang kasi kayo sa oras, no, na mawawala doon kung ano man ang pinagfo-focusan ninyo sa, kunyari, sa trabaho ninyo, 'di ba? Baka busy kayo, or baka sa negosyo ninyo busy kayo, marami kayong dapat na asikasuhin, pero siguro ay napapagod kayo, 'di ba? Napapagod na siguro kayo. Parang torn yung isip at ang damdamin ninyo rito, na gusto ninyo magpahinga pero hindi kayo, parang nanghihinayang kayo sa oras na mawawala doon sa pwede pa ninyong maitrabaho, sa oras na pwede pa ninyong maibigay doon sa kung ano man ang ginagawa ninyo, no? So nasa sa inyo yan, what you are going to do, no? Nasa sa inyong pagdedesisyon kung ano yung gagawin talaga ninyo at this point. So yung advice sa iyo, we have five of voices, and this could be internal conflict. No, there could be an internal conflict kasi nga torn ang isip at ng damdamin ninyo dito kung anong gagawin ninyo, 'di ba? Hindi ninyo maisip dito kung ano bang gagawin ko, 'di ba? Magpapahinga ba ako or ipagpapatuloy ko ba yung trabaho ko? So yun ang nahihirapan kayo, kaya torn dito yung isip at puso ninyo. But you know what, para magkaroon kayo ng solusyon dyan sa inyong pinoproblema, why don't you just take a breather, kahit 2 minutes lang, no? 2 minutes of take a breathing exercises. Gawin ninyo yung breathing exercises o 2-minute meditation. It doesn't take so long, diba? 2 minuto lang yan na
kukunin mo, no, sa busy routine mo, at magbe-breathing exercises lang kayo. Magninilay-nilay lang kayo for 2 minutes. Yun lang ang kailangan ninyo para mag-inhale, exhale muna kayo. Kasi it helps us to ground ourselves, no? Yung breathing exercises na yan, 2 minutes lang, pero malaking naidudulot niya na tranquility sa isip natin, sa damdamin natin. Nakakalma tayo, nakakalma yung senses natin. So maybe that is what you really need to do right now para at least, no, mabigyan kayo ng mas malinaw na kaisipan, magkaroon kayo ng kahit papaano magiging magaan ang pagdedesisyon ninyo what you are going to do. Okay? And your outcome is 3 of emotions, which is happiness. This is pag-i-enjoy. So siguro you will end up having time for yourself talaga. Pwedeng magkakaroon kayo ng pagkakataon dito na mag-spend time kayo by yourself, no? Siguro talagang ibibigay din naman ninyo yan sa sarili ninyo na magpahinga kayo, 'di ba? Mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang doon sa kung ano ang inyong mga pinagkakaabalahan, sa kung ano yung inyong mga pinagkakabisihan, no? Kaya maaaring you will attend siguro mga okasyon, social gatherings, 'di ba? May mga invitation sa inyo. Kaya maaari talaga din na na-attend kayo doon and you are going to have fun. You're going to enjoy, you're going to unwind, kaya good luck sa iyo dyan, no? And good for you, no, na magde-decision kayo na magpahinga, no, na mag-take a breather muna. So kuha tayo ng clarifiers dito, no, sa apat na cards na to. So for page of emotions, yung clarifier natin is Knight of Pentacles. Ayan. So, this is an offer, no? This is an offer para sa iyo. Yan, parang merong nagbibigay na sa inyo. So, pwedeng meron ditong offer of love. Kasi parang love life dito, yung pakilig, no? Nararamdaman ko dito kanina pa. So, maaaring meron ditong mag-o-offer sa iyo ng pag-ibig. Baka sa okasyon na pupuntahan ninyo, baka sa party na dadaluhan ninyo, baka doon ninyo makilala yung someone na baka, kung lalo-lalo lang single kayo, Aries, baka dito ninyo makilala yung someone na mag-o-offer sa iyo ng pag-ibig. Na baka manliligaw sa inyo, maybe someone is going to ask you out on a date, pwedeng ganon. And this person could be someone na ano siguro siya, alam mo yan, wise, smart, matalino, yung gano'n, ano, at magaling mag-manage ng pera, yung mga gano'n, no? So, maybe ganong klaseng tao yung pwedeng umano sa inyo, lumapit sa inyo, no? So, sa Hanged News naman, we have Queen of Swords. Ayan, maging totoo kayo sa sarili ninyo, be authentic, no? Kung ano sa tingin ninyo ang makakabuti para sa iyo, ano sa tingin ninyo yung mas magki-create ng magandang sitwasyon sa buhay ninyo, magkakaroon ng magandang epekto din, yun ang gawin ninyo. Maging totoo kayo sa sarili ninyo. Kung gusto ninyong magpahinga kayo. Okay? So, 5 of Voices would be Knight of Cups. Wow. So, meron dito mag-o-offer sa inyo ng pwedeng tulong, baka meron dito mag-o-offer sa inyo ng advice, or baka meron din ditong makakapagbigay sa iyo ng hint, no, or tawag dito, idea. Baka meron dito makakausap kayo and will give you an opinion, no? So, baka meron din kayong mga makakausap at baka magpapa-advise kayo. Kaya magkakaroon dito ng offer na sa inyo na tanggapin kung ano man yung nila, yung tulong na pwede nilang magawa para sa iyo. With the 3 of Emotions, we have the full energy. Ayan, so maybe dito kayo magkakaroon ng transactions or meron mga makikipag-usap sa inyo dito sa okasyong dadaluhan ninyo rito na maaring magbigay sa iyo ng ideya para magsimula kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo. Baka bagong relationship yan, bagong level ng inyong commitment, kung meron na kayong karelasyon, yung ganon. At kung ano man itong sisimulan ninyo rito, ano man itong pwedeng mabuo, no, na plano dito for you na sisimulan ninyong bagong ganap, maybe that is something that is worth celebrating then, no? So napakagandang siguro ito, tawag dito, napakagandang offer, no, para sa iyo. So tignan natin kung ano pa ang mga messages. Kuha tayo ng oracle cards
And before I go on, maraming salamat no sa pag-subscribe po ninyo sa aking channel. Maraming salamat sa patuloy no na pagsuporta ninyo sa aking channel. Thank you. So we have wisdom. Ayan. So yung wisdom ninyo, no, yung mga natutunan ninyo in the past sa buhay. Marami na kayong alam sa buhay. You know, that is going to be on display sa ngayon. Siguro magkakaroon kayo dito ng pagbubukas no ng inyong kaalaman, pag-share ng inyong mga kaalaman no sa ngayon with other people, no? Or baka yung ano ninyo, baka yung mga natutunan ninyo in the past or yung mga nalaman ninyo, baka yan ay i-apply na ninyo sa buhay ninyo sa ngayon. We also have persistence. Ayan. So, dito lalo-lalo na kung kayo ay manliligaw, no? You are really going to be siguro persistent. At since malapit siya sa the full energy, meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay. You're going to start something new dito. So, pwede na you're going to be persistent sa kung ano man ang papasukin ninyong bagong ganap sa buhay ninyo sa ngayon. Hindi kayo basta-basta nga atras dyan. Kung mayroong mga obstacle man na maaaring ma-encounter kayo, you are going to persevere and you are going to persist sa kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Kung ano man ang gusto ninyong gawin, you are really going to do anything and everything in your power, no? Para mangyari ang gusto ninyong mangyari. So, tignan natin kung ano pa. We have family. So, ang iba sa inyo dito is siguro focusing on your family. Focusing on family matters, focusing on, siguro ang iba, magbi-build kayo ng sarili na ninyong pamilya. No? Maaaring meron ditong mag-aasawa na, baka meron ditong magkakaroon na ng anak or magsisimula ng mag-anak. No? So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. Expanding your family. Siguro may mga ganong ganap, no? Ang iba sa inyo dito to, sa ngayon na you're going to start to expand your family. So, final message ninyo. Kuha tayo ng final message for Aries. We have improving health. So, this is good news. Magandang balita ito na yung kalusugan ninyo is going to start to improve. At kung meron kayong mga nararamdaman sa katawan, nagpapagamot siguro kayo, nagpapatherapy kayo, maaari na ngayon you will start to feel better. So, siguro yung yung physical strength niyo, your vitality will start to come back na. Will start na maramdaman niyo na bumabalik na to, umaayos na to. No? So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.